At para sa ating mga balita, bansang China na alerto sa memo ni Donald Trump. Pero bago natin umpisahan ang ating mga balita, mangyari po lamang na i-like ang video ito para sa patuloy na paghahatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa. Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. Kamakailan ay dumating na sa Taiwan ang unang batch ng 66 na F-16 fighter aircraft na ipinangako ng US para sa depensa ng bansa. At kasabay ng hakbang na ito ng Amerika para sa Taiwan, unti-unti na ring pinopokus ng US ang buong atensyon nito laban sa China. Sa katunayan, isang lihim na memo galing sa Pentagon ang kumakalat ngayon na nagsasabing inihahanda na ang US military para sa posibleng Chinese invasion sa Taiwan. Batay sa memo, unti-unti na ring binabawasan ng US ang presensya ng militar nito sa ibang mga bahagi ng mundo para i-focus lahat sa bansang China. Batay sa report, nag-utos daw si US Defense Secretary Pete Hegseth ng pagbabago sa strategy na ang layunin ay mas palakasin ang deterrence laban sa China habang binabawasan ang puwersa sa ibang lugar. Ang nasabing classified document na may pinamagatang Interim National Defense Strategic Guidance ay sinasabing ipinamahagi daw sa loob ng US Department of Defense noong nakaraang buwan at may pirma pa ito mismo ni Hegseth. Ang memo ay naglalaman ng isang mas agresibong plano para protektahan ang mga interes ng Amerika ayon sa kagustuhan ni Pangulong Donald Trump na unahin ang mga pambansang seguridad higit sa anumang bagay, lalo na kung ito'y laban sa China. Parehong itinuturing ng administrasyon ni Trump at ni Biden ang China bilang pangunahing banta sa pambansang seguridad ng US. Pero ang pinakabagong memo na ito ay mas matindi pa dahil pinaprioritize na nito ang depensa ng Taiwan laban sa China. Kamakailan ay dumalo si Pete Hegseth sa isang pagpupulong sa Indo-Pacific region kasama ang mga tropang Amerikano sa Guam, kung saan sinabi niya na nasa unahan sila ngayon ng tumitinding tensyon laban sa China. Napapansin ng ating mga kaalyado sa rehiyong ito ang patuloy na paglawak ng komunistang China taglay ang iba't ibang layunin. Nais pa rin nating mapanatili ang mapayapang ugnayan sa kanila. Pero kasabay nito, nananatili tayong nakapokus sa pagtulong sa ating mga kaalyado para ipagtanggol sila laban sa paglawak ng China at maprotektahan ang interes ng Amerika. Dahil sa nasabing memo, nape-pressure ngayon ang Taiwan na taasan ang kanilang defense budget ng hanggang 10% ng kanilang GDP para tiyakin ang seguridad ng kanilang bansa. Sa kasalukuyan, nagsasagawa na ng mga hakbang ang Taiwan para pataasin ang kanilang gastusin sa depensa. Sa katunayan, inanunsyo ng kanilang Pangulo ang pagtataas ng budget ng higit 3% ng GDP mula sa dating 2.5% bilang bahagi ng mas malawak na reforma sa kanilang sandatahang lakas. Mabilis namang tumugon ang China. Agad silang nagpadala ng mga fighter jets at mga warships malapit sa Taiwan bilang sagot sa hakbang na ito. Malinaw na ang memo ay isang malaking pagbabago sa defense strategy ng United States. Hindi na nito tinututukan ang mga banta sa ibang rehiyon dahil sa ngayon ay nakapokus na sila sa Beijing. Tanong ngayon ng marami, nagpaplano na ba ang Estados Unidos para sa isang hindi maiiwasang digmaan laban sa China? Kaugnay pa rin ng balitang ito, nasa Japan ngayon ang US Secretary of Defense. At mismong si Pangulong Donald Trump ang nagpapunta sa kanya doon. Ang kanyang misyon, maghanda para sa digmaan laban sa China. Ito ang unang pagbisita ni Hegseth sa Asia at una niyang pinuntahan ay ang Pilipinas. Habang nasa Maynila, sinabi ni Hegseth na buo pa rin ang suporta ng Estados Unidos sa Pilipinas
Parehong nakikita ng Pilipinas at US ang China bilang pangunahing banta ng seguridad. Kaya naman pinalakas ng dalawang panig ang kanilang ugnayan. Pero tila mahinahon ang tono ng pagpupulong sa Maynila. Dalawang joint press conference ang isinagawa pero parehong kulang sa konkretong detalye. Tinalakay lamang nila ang seguridad sa Indo-Pacific region, ang pagpapanatili ng status quo at ang pagpapalakas ng depensa laban sa mga banta. Isang beses lang na binanggit ang pangalan ng China at ang Taiwan ay hindi binanggit sa usapan kahit isang beses. Pero pagdating ni Hegseth sa Japan, tila malaki ang pinagbago ng tono ng pagpupulong doon. Habang nasa Tokyo, muling pinagtibay ng US ang buong suporta nito sa Japan. Magpapadala ang Amerika ng mas maraming tropa at magtatatag pa ng isang bagong warfighting command. Ang mga mandirigma ng Amerika ay magkakasamang nagtutulungan araw-araw katuwang ang kanilang mga kapwa mandirigma sa Self-Defense Force ng Japan. Ang ating mga puwersa ay nagtatrabaho at nag-iensayo ng magkasama sa lahat ng larangan upang mapanatili ang deterrence. Matibay ang pagkakaisa ng Amerika at Japan sa harap ng mga agresyon at provokasyon ng mga komunistang Chino. At sa puntong ito, nais kong sabihin sa inyo na sinimulan na ng Department of Defense ang unang yugto ng pag-upgrade sa mga puwersa ng US sa Japan para maging isang Joint Force Headquarters. Nagpapahiwatig ito ng pagbabago ng strategy ng US sa Indo-Pacific region kung saan mas nagiging malakas ang paghahanda laban sa China. Malinaw na direktang tinukoy ni Hegseth ang China bilang banta. Malinaw din na pinaigting ni Trump ang relasyon ng US sa Japan. Sa katunayan, magtatatag nga daw siya ng isang bagong warfighting command sa Japan. Sa kasalukuyan ay mayroong higit sa 55,000 sundalo ng US sa Japan batay sa pinakabagong ulat. Ito na ang pinakamalaking overseas deployment ng Washington. Ang mga sundalong Amerikano ay nakakalat sa Japan at karamihan sa kanila ay nasa 8 pangunahing military bases. Meron ding halos 120 military facilities ang US sa Japan at lahat ng ito ay bahagi ng isang unit na tinatawag na United States Forces Japan. Ang unit na ito ay bahagi ng US Indo-Pacific Command na namamahala sa mga logistical at administrative activities sa Japan. Pero ngayon ay nakakuha na ng sariling war room ang unit na ito dahil para kay Trump, ang Japan ay unang linya ng depensa. Ibig sabihin, ang US commander sa Japan ay pwede nang magsagawa ng mga offensive missions o pag-atake, hindi gaya ng dati na ang trabaho lang nila ay sanayin ang mga sundalong Hapones. Ibig sabihin nito ay muling mag-oorganisa ang mga puwersa ng US sa Japan para maging isang warfighting headquarter. Magdadagdag tayo ng mga tauhan at bibigyan ang kanilang commander ng mga kinakailangang kapangyarihan para magsimula ng mga bagong misyon. Tulad ng sinabi ko sa ating pagpupulong, ang Amerika at Japan ay naghahangad ng kapayapaan. Pero ayon nga sa moto ng aking unang pleton, ang mga nagnanais ng kapayapaan ay dapat maghanda para sa digmaan. Kailangan nating maging handa sa digmaan. Sinabi ni Hegseth na dapat maging handa ang US at Japan para sa digmaan. Siguradong mawawala ang kaba ng Japan dahil sa statement na ito. Dahil kamakailan lamang, kinabahan ang bansang Japan sa mga sinabi ni Donald Trump. Matatandaan kasi na noong unang bahagi ng buwang ito, sinabi ni Trump na nais niyang tapusin na ang US-Japan Security Treaty, isang kasunduan na nilagdaan noong 1960 kung saan pinapayagan ang US na magkaroon ng mga base militar sa Japan. Sa kasunduang ito, nakasalalay ang estratehiya ng Amerika sa Indo-Pacific region. Walang sariling hukbo ang Japan. Umaasa lamang ito sa proteksyon ng Amerika. Ang Japan ay may tinatawag lamang na Self-Defense Force. Pero para mapalakas ang proteksyon ng Japan, nagkaroon ng ganitong kasunduan na tumagal ng 75 taon. Pagdating ni Donald Trump, gusto na niyang alisin ang kasunduang ito. Ayon sa kanya, hindi na dapat ipagtanggol ng Amerika ang Japan dahil hindi naman nagbibigay ng seguridad ang Japan sa US. Ito ang ikinabahala ng Japan noong mga nakaraang linggo. Pero alam ng lahat na hindi masyadong totoo ang mga statement na ito. Ang US ay nagsisilbing bodyguard ng Japan. Pero syempre,
Hindi libre ang proteksyong ibinibigay ng Amerika. Mahal ang serbisyo ni Uncle Sam dahil nagbabayad ang Japan ng 2 bilyong dolyar kada taon, kabilang dito ang mga operational at housing cost ng mga sundalong Amerikano. Maliban dito ay may access din ang US sa mga pangunahing real estate ng Japan. May mga pasilidad din ang US sa halos lahat ng mahahalagang isla ng Japan, kabilang ang Okinawa na siyang pinakamalapit na isla ng Japan sa Taiwan at tahanan ng pinakamalaking base militar ng Amerika sa Indo-Pacific region. Dahil sa mga properties na ito, makatwiran lamang para sa US na panatilihing kaalyado ang bansang Japan. At alam ito ni Donald Trump. Posibleng nagbabanta lamang daw si Trump na sisirain ang kasunduan para lamang makakuha ng mga magagandang kondisyon para sa US, gaya ng style ng isang pangkaraniwang negosyante. Pero tila hindi epektibo ang style ni Trump sa Japan. Sa halip, magiging malaking dagok para sa Amerika kapag tinapos ni Trump ang kasunduan ng dalawang bansa, dahil hindi magiging buo ang estratehiya ng US laban sa China kung wala ang bansang Japan. Ang pagbisita ni Hegseth sa Japan ay nagpapakita na hindi pa handa si Trump na bitawan ang bansang ito. Hanggang dito ang ating mga balita. Muli ay maraming salamat po sa inyong pakikinig.